Hello po muli. Tayo po ay ngayon may bagong topic, ang palpation. Very interesting po to. Kaya hanggang matapos pa module natin, maging magkakasama po tayo. So, palpation sa abdomen po yung ating topic. Okay? Palpation of the abdomen, including HARA diagnosis. Ito po yung HARA diagnosis. Galing po to sa sa Japanese term po HARA. So, mapag-aaralan po natin ano tong HARA diagnosis na to. So, palpation of the abdomen includes observing the general sensation and warmth of the abdominal region. So, yun. Pinapakiramdaman po natin yung abdomen. Itong mismong front ng ating katawan mula sa ating chest. So, pinapakiramdaman natin yung text, yung mainit ba to, malamig. Yun. Then palpation of the abdomen also encompasses palpation of channels. So, collecting points and so-called HARA diagnosis. In HARA diagnosis, the abdominal area is divided into various zones that relates to the internal organs. So, makikita po natin sa mga susunod nating pag-aaral, pag tinapat mo yung kamay mo doon sa ating abdominal, malalaman mo kung anong organ yung may problema. So, kapareho din po yan ng pulse. Pang triple check natin to. So, changes sa mga zone pong ito, nagsasabi po ito na may imbalance sa organ. Halimbawa, tinapat mo dun sa may liver. Yan. Alam mo yung liver, yung may disharmony. Palpation of the abdomen, varying amounts of pressure should be applied whilst palpating the abdomen. Katamtaman lang po yung pagdiin natin. Tapos pinapakiramdaman po natin maigi. So, magsisimula po tayo sa gently placing the hand tightly on the skin. Ididikit po natin yung ating kamay doon sa part ng katawan. Pero syempre, bago po natin ito gagawin, nagpapaalam po tayo sa pasyente ha. Huwag po nating basta pinatong na lang yung kamay nyo. Kasi minsan magugulat yung pasyente at saka explain natin ano yung gagawin. Kasi halimbawa dito sa amin, may mga cultural dito na hindi ka basta pwede humawak. Dapat magalang na nagpapaalam tayo kung saan ka hahawak. Yan. So, slowly draw your fingers over the skin. This allows you to get a sense of temperature. Papakiramdaman nyo, ipapatong nyo yung inyong fingers sa balat para maramdaman nyo malamig ba to o mainit. Next, slowly apply pressure to the different areas of the abdomen with the fingers. Start with light, superficial touch to get a sense of the elasticity of the skin and resistance in the superficial tissue. So yung pagkapatong nyo yung kamay nyo, medyo hahawakan po ninyo para kakapainan ninyo ng dahan-dahan, mararamdaman nyo yung elasticity ng skin. Then gently press deeper to gauge the resistance farther down. Didiinan nyo ng konti yung part na yon, mararamdaman nyo kung may parang matigas o mahirap diinan, may masakit ba. Then, iti-take note po ninyo kung gaano katigas yung inyong naramdaman or yung elastic sa area, kung ano yung naramdaman ninyo. Mayroon ba itong lumps? May mga bukol ba? Susulat po nyo kung nasaan part yun. Dino-drawing. The abdomen should be relatively soft and elastic. Ang normal po ay soft siya at saka elastic. Yung mga surface. But there should be an increasing resistance to the deeper one presses. So, pag diniinan mo, syempre, hindi naman, dapat medyo may hindi didiretso yung inyong finger sa pagdiin. Dapat hindi ganon. So, whilst palpating, be aware of any noises from the patient. Yan, papakinggan nyo, umaaray ba siya? O yung pinapalpate nyo, may tunog ba? Mahalaga po yun. The noises can be the patient verbal responses. Pag pinalpate ninyong ganun, pwedeng aray. Pwede pong umaray siya, So, tatanungin mo na ba't may aray? So, pag may aray, indicating discomfort. Pwede ring pain or pleasure. Kaya lang pag pleasure, hindi siya aaray. Sasabihin niya, hi, parang ganun.
makikita mong masarap yung pakiramdam. Or involuntary sounds from the body. Yun nga yung sabi ko kanina, pwedeng parang may tunog ng tubig pag diniinan nyo or may kakaiba. Yun, such as sluicing or barbling sound in the intestine. So pag nagpalpate kayo dito sa may tiyan, possible kayong may maririnig na yung parang glug-glug, parang bang ganon. Yun, pinapakiramdaman pong maigi yun. A woman's abdomen should generally be softer than a man's. So pag sa babae po, mas malambot. Pag sa lalaki, kasi lalo pa yung may mga abs matigas. Tsaka dahil nga yung mga lalaki, di ba karaniwan ano sa trabaho, kaya yung mga muscle nila mas matigas. So this means that if you feel a very soft and placid abdomen in a man, so may greater diagnostic significance po yan. Kung sobrang malambot yung kanilang mga abdomen. So, hindi dapat kapareho ng quality sa woman. Conversely, a very tense and hard abdomen is more negative sign in a woman than it is in the man. So kung sa babae naman, matigas po yung abdomen ng babae, eh yun, sign yun ng sakit. Pero pag sa lalaki, hindi raw ito masyadong sign kasi normal sa lalaki yung matigas yung abdomen. Tara lang kung dahil pumunta sa iyo, dahil sa tigas ng abdomen yung kanyang gustong ipagamot. So sa temperature naman po, it is important the entire abdomen has a uniform temperature. Dapat pag kinapa nyo, pare-pareho yung temperatura. Hindi yung kabila ay malamig, yung kabila ay mainit. So pag ganun po, tingnan mo na anong part yung hindi parehong init. Yan. Hotter skin in one area will indicate the presence of heat. So alam naman natin na basta pag mainit, heat yun. Then, whereas cold skin will tell you that there is cold or yang present. It is, of course, important to take clothing in account. So, yung mga tao naman na galing sa labas, tapos siyempre, kung nakasuot naman sila ng nakalabas yung kanilang abdomen or very thin, pwede pong maramdaman nyo yung lamig sa kanila. Yan. In children, palpable heat in the abdomen will usually be indication of food stagnation. Pag sa bata po, pag napalpate ninyo na may init sa kanilang abdomen, pwedeng hindi sila natutunawan. The heat from the food stagnation emanating through the abdominal skin. Tension and hardness. So when the abdomen feels hard and tense, nagsasabi po ito ng excess condition. So, pwede pong may chi stagnation na nandun sa kanilang abdomen. Abdomen may be visible, bloated, or the area may just feel hard and tense but also elastic. So, pwede nating makitang parang mas malaki yung abdomen talaga, no? Yan. It will feel a bit like a trampoline. The patient will usually experience discomfort being palpated. So, pag ganun, pag dininan po ninyo ang kanilang abdomen, pwedeng namimilipit yan o pwedeng magre-react na aray, masakit. So, dahil ang pressure po ng fingers ay pwedeng magdagdag pa ng excess condition sa area. Yan po yun. So, if there is food or blood stagnation in the abdomen, will also feel hard and tense, but there will not be the same elasticity in the abdomen as when there is chi stagnation. Pag sharp pain po ang napalpate natin, nagsasabi po ito ng blood stagnation. Yung pag diniinan mo, sisigaw sila sa sakit. So blood stagnation po yun. Pag food stagnation naman, can elicit a distended sensation of the abdomen. Dampness can also give a similar sensation. So the area below the costal region can become tense and hard when there are liver and gallbladder imbalances or when there is Qi lack in the Xiaoyang aspect. Yun, ibig sabihin kung may pumasok na mga sanhi ng sakit sa part ng liver, magiging sanhi po yun ng matigas na ating makakapa. Tightness in the epigastric area, inferior to the sternum,
will indicate a stagnation in either the stomach or the heart. Yan. So may parteng may dito sa baba ng inyong ribs. So tension in the central area of the lower portion of the abdomen above the pubic bone is felt when there is excess condition in the urinary bladder. Sa baba po ng ating taas ng pubic. Yan. So pag doon ka po nagpalpate, ang may problema or may excess condition ay pwede ang urinary bladder and small intestine. So if the areas lateral and inferior to the umbilicus are tight, so this indicates a chong mai stagnation or may stagnation po siya sa intestine. Stagnation of qi or blood in the chong mai can also manifest with tightness around the umbilicus. So dito po sa may pusod natin. So if this area is flaccid and loose, nagsasabi po ito ng deficient condition ng kidney. Yung, kasi nasa may basta sa baba po ng puson. Halos doon nakaano siya sa may puson. Yung Renmai or Chongmai channel. Kidney po ang nakaposisyon doon. An abdomen that has an overall flaccid and soft sensation is felt when there is deficient condition. So pag flaccid po or malambot, pag inyong dininginan, ang ibig sabihin po yun ay may deficient condition ng inyong pasyente. So, spleen in stomach, qi deficiency, will manifest with softness in the upper part of the abdomen. Sa taas po ng sa taas na yan ng inyong pusod, ando po yung ng spleen in stomach. So, whilst spleen in kidney, qi deficiency, can manifest with lack of tension sa lower part ng abdomen. Yung pababa naman siya, mula sa pusod, pababa naman, andun yung makakapa yung spleen and kidney. May drawing naman po tayo nito, masusundan natin kung ano yung mga part. So mga susunod nating topic. Palpation of the abdominal flesh is indispensable in pediatric diagnosis. So, pag may pain po, kung meron pong excess pattern of imbalance, ang pain po ay discomfort. May experience po yan ng pasyente habang inyong pinapalpate. Yan. Pag diniinan mo, aray, umaaray siya. Tapos nakakaramdam siya ng sharp or severe pain. More serious po yan. Siyempre kung masakit na gano'n, wag na niyong ituloy yung pagpalpate ng mabigat. Yan. So diagnostic sign na po yun na may deep tenderness or soreness. So if there is pain or discomfort na elevated by pressure, so or if the palpation feels pleasurable, ang ibig sabihin po yun noon ay deficient condition. So kung aggravated naman sa pagdiin nyo, ang ibig sabihin po noon ay excess condition. So yan na yung mga pag nag-a-answer tayo sa ating patient charts na ano ba yung kalagayan ng pasyente, deficient or excess, makakatulong po yung ating palpation. Bukod sa tiningnan na ninyo yung tongue and pulse. Dagdag po yun na na patunay. Next is lumps. Kung may lumps po na nararamdaman habang kayo nagpapalpate, nagsasabi po ito na mayroong excess condition or qi imbalance. This is because the physical masses arises when there is an accumulation of qi, blood, or phlegm. So yun, ang excess condition po ay nangyayari sa katawan natin kung mayroong mga accumulation ng enerhiya or ng dugo na hindi nagpo-flow ng maayos or may mga phlegm. So differentiation is made between lumps that are localized and do not move. Yung mga bukol-bukol pong hindi gumagalaw or yung mga bukol na pag pinalpate mo gumagalaw. So yung physical accumulation that are not fixed will be palpable sometimes and not and other times. Kumbaga, ngayon yung pasyente pumunta sa iyo, nakapa mo yung yung bukol. Then next parang nawala. Pero susunod na naman, ayan na naman. So, qi stagnation can create temporarily accumulation. Ang ibig sabihin po nun ay may qi stagnation lang. Because qi is more volatile than blood and phlegm. So pag ganun po, qi stagnation lang yon. This means that accumulation that arises
from stagnation of chi will move around the area and sometimes vanish. Nawawala po yan pag chi stagnation. Halimbawa, ngayon nakapama yung pain, ay yung mass, then nung inacupuncture mo na, nawawala na siya. Pagbalik niya, pwedeng wala na yon or pwedeng andun pa rin. Yan. So, chi stagnation yon. Blood stagnation naman po and phlegm stagnation, lumps will be fixed. So, in location, it will not be movable. Tandaan po natin pag blood stagnation or phlegm, ang mga bukol po ay fixed, hindi po siya gumagalaw. Pag chi stagnation, gumagalaw po yan, pwedeng mawala. Yan. Blood stagnation, accumulation will feel harder than phlegm. Pag blood stagnation po, mas matigas yan. And will have more defined edges. Ang blood stagnation lumps are also characterized by being more painful. Yan po yung mga makikirot. Siyempre, ang additional yan, pag tinignan nyo ang tongue, tulad ng tinuro ni Sir, ay meron yan yung mga purple. Siya yan yung mga may purple dot or prickles. Yung mga blood stagnation po yun. Pag damp heat naman, nag-create din po ito ng lumps. Sa lower jaw. Alam natin yung lower jaw, kasi di ba dun sa triple burner natin, hinahati yung katawan, upper, middle, and lower. So ang lower, andyan yung urinary bladder and kidney. So this will be very sore and painful on palpation. Physical accumulation can also be palpated in the area of the intestine. So this may be stools in the intestine, which do not have diagnostic significance. Minsan pag nagdiin tayo dun sa part ng may intestine, nakakakapa din tayo ng bukol. Kasi kung hindi siya nagdumi, hindi regular ang pagdudumi, ayun, andun yung mga dumi na dapat ilabas. So, physical accumulation po yun. Can also be used prognostically. If the lump is reduced in size after the treatment, this is a sign of progress and a good prognosis. So yung mga bukol-bukol na po yan, pag nakipuncture na natin, next, kasi sinusukat po natin yan kung ilang inches, kung ilang centimeter, sinusukat po yan para pagbalik po, tingnan nyo kung lumiit. Ayun, kung lumiliit daw po siya, magandang prognosis. Ibig sabihin, tama yung points na ginamit mo, natatanggal mo yung mga stagnation. Patient with physical accumulation should always be referred for further examination by a Western medical doctor. So kung may mga physical accumulation na po yan, i-refer din po natin sa doktor. May mga nakapa natin na matitigas na mas na yan, so refer to doctor din po siya. Next is sound. Water retention due to cold or yang deficiency. Pwede po itong mag-result ng sound pag diniinan nyo. Yun. Yung parang basta may maririnig ka sa may so may tiyan pag diniinan mo. Pwedeng sa intestine or sa stomach. So, palpation of the abdomen. Observation po, yung warm skin, ang significance po nito, syempre pag warm, understood pong may heat condition. So, pwede rin pong may food stagnation, nag-heat na dahil sa stagnation ng food, lalo pa sa mga bata. Pag cold skin po, mababa po yung yang ng katawan. Yang shu, or may papasok na lamig sa katawan, invasion of cold. Pag hard and tense yung abdomen, pwede pong may chi stagnation, or may food stagnation, or blood stagnation, or may dampness. Soft and flaccid abdomen, yung spleen at saka stomach chi po ay sa upper abdomen or spleen and kidney chi deficiency pag sa lower abdomen. Yan. Makikita po natin ito sa drawing para mas madali po nating maunawaan nasa ang part ba yan. Yung susunod nating topic. Pag may pain po at saka tenderness, masakit, tapos matigas. Pwede po ito dahil sa cold, heat, or blood stagnation.
Pwede rin pong may damp heat or may chi stagnation or yung food stagnation or dampness. Lagi may food stagnation ano kasi kung kumakain tayo tapos di natin masyadong inunguya, nagkakaroon ng food stagnation lalo pa kung mahina ang function ng ating spleen and stomach. Pag may lumps naman, mga bukol-bukol, pwede pong may blood stagnation. Ibig sabihin, di nagpo-flow ng maayos yung dugo dun sa ating ugat. Pwede ring may chi stagnation or damp heat or phlegm. So, sa observation, pag meron po kayong narinig na sluicing sound sa abdomen, nagsasabi po ito na mayroong fluid ang intestine dahil sa lamig or dahil sa yang deficiency. Mababa ang yang ng katawan. Pag meron namang tension sa hypochondriac region habang inyong dinidiinan, pwede pong liver and gallbladder ang imbalance or may papasok na may chi, yung sanhi ng sakit sa Shaoyang aspect. Yan. Tension sa epigastric region, stomach and heart stagnation po yan. Tension around the umbilicus, dun dito sa ating may pusod, Chongmai stagnation. Yung Chongmai stagnation, yung Chongmai channel, di ba? Andyan yung spleen, andyan yung lungs, yan. Mga channel yan. Tension in the lower region of the abdomen. Siyempre, pag lower region, andun ang ating urinary bladder and kidney. So, pwede po raw na may Chongmai stagnation din. May excess imbalance sa urinary bladder at small intestine or large intestine. Pag placid upper abdomen, ibig sabihin po nun, yung stomach and spleen ay deficient. Placid and slow, abdomen, kidney, and spleen, chi deficiency. Placid around the umbilicus, yun sa pusod pa, ano? Pwedeng kidney chi, Ren-mai imbalances, or Chong-mai deficiency imbalances. Yan, sa may pusod po yan. Ito po, balikan natin yung Hara diagnosis. Hara diagnosis is a diagnostic technique utilized in some form of Japanese acupuncture and shiatsu. So, mas ano po ito sa Japan, ano? Ang Hara diagnosis po ay naiiba from conventional abdominal palpation in that the abdomen is divided into different areas that relate to specific internal organs based on the description from the Nanjing. So, yung mga gumagamit po nitong Hara diagnosis, hinati po nila ang abdomen sa iba-ibang part para pag nagpalpate ka, alam mo sakto kung anong organ yung affected. So, this is especially useful when utilizing the 5-phase diagnosis. By palpating the abdomen, one can determine whether the organ is out of balance. Yun ang sinasabi ko na pag tinapat mo yung kamay mo doon, alam mo kung all liver yun. So kung may matigas doon, alam mo yung liver yung may problem. So there are several different diagnostic models and accompanying techniques. Depende po kung sinong gumamit nito at may mga author kasi yung mga libro, iba-iba rin yung organ na tinatapat nila. So, ang gagamitin natin itong Nanjing. So, the following approach is mainly based upon the writing of Kiko Matsumoto and Stephen Birch sa kanila pong book na 5 Elements and 10 Steam. So, yung kay Matsumoto at saka kay Birch po ang gagamitin natin dito. So, start by holding the hand just above the abdomen without touching the skin. So start holding the hand. Let the hand pass slowly through the air above the various zone. Notice whether you can sense any variation and perceive temperature if there are changes in sensation. Parang yung itatapat mo lang muna yung kamay mo, then mararamdaman mo yung energy ng pasyente sa ibabaw ng kanilang skin. Hindi mo muna itatouch yung skin. May another ano dito yung mga nag-reiki at saka yung pranic healer. Ano po yung ginagawa? Parang ipapadaanin mo muna yung kamay mo dun sa part ng katawan ng pasyente. Then mararamdaman mo po yung
yung energy nila. Nararamdaman po yun. So, the sensation experienced in the palm of your hand. Some people sense or describe feeling slight breeze on the hand. This is not mysterious as it sounds. It's just a refined sense of chi. Yan, may parang konting yung iba, may nararamdaman. Tapos, pag malakas kasi yung mga pangpakiramdam ng mga manggagamot. Yung iba nga po pag tinapat nilang gano'n, nakukuha nila yung energy. Yung iba nagsisinok. Iba yung sinok sa Tagalog yung gumaganon po. Yun, nakukuha nila yung bad energy ng pasyente. So do not have to feel anything. If you feel something, it is a sign of an imbalance. Whereas the absence of sensation may just be a sign that there is harmony and balance. So dapat daw po pag ginanon mo, halimbawa parehong init lang yung nararamdaman mo, pero minsan parang may mararamdaman ka dun sa part ng katawan ng pasyente na kakaiba, yung parang minsan parang walang init. So yun po, mararamdaman mo na may imbalance yung part na yun. Hindi mo pa tinatch yun So next, ipalpit mo na daw po yung abdomen sa certain parts, whether there are areas that are tense and hard. So, simulan mo na, halimbawa yung chief complaint ng pasyente nyo, sumasakit ang tiyan. Ayan, magsimula ka na doon sa mga part na yan kung saan. So, tingnan mo kung may tension, may hard ba dyan, may soft, or may flaccid. Yung different and temperature, yun, kakapain mo na. Yung nga sabi ko po, magpaalam muna tayo bago tayo humawak. Pakiramdaman mo na kung mainit ba to, malamig ba to. So, between the abdomen and the rest of the body. Tenseness, tightness, and resistance in an area is an indication that there is excess condition. So, pag tight, pag may resistance, excess condition po yun. Yung area naman na feels flaccid, soft, and weak, nagsasabi to na deficient condition. Yung mga area naman na nararamdaman nyo na may hot, siyempre heat, may init or cold, indicate, nagsasabi rin po rito ng excess condition or deficient condition. Strong pulsing sensation can also be felt in excess condition. So in addition to physically palpating the abdomen, visual observations should also be conducted to see if there are many changes on the skin. So habang nagpapalpate po kayo, tinitingnan din ninyo yung kanilang mga balat. May mapula ba dyan? May parang patsi-patsi. Nire-record po natin yon. Yung mga color pong yon ay visible blood vessel and increased moistness or dryness. Yan. So diagnosis and treatment will typically merge into each other. When an aberration is felt in a specific area, aberration po pag may parang hindi normal, this will dictate which needle are inserted. So alam mo na, kung pag-palpate mong ganon, pag tapat mo dun sa stomach spleen, yun ang may kakaiba, yun ang may problem na area. So alam mo na, stomach 36 ang gagamitin mo. Once the needle has been inserted, the area is palpated again. Pagkatusok mong gano'n, pakiramdaman mo uli yung area na yon. Baka nagtusok ka ng stomach 36 dahil nakita mo yung spleen stomach niya ang weak. Then, habang nakatusok, kapain nyo uli yung part na yun kung may nabago. Yun. The area is palpated again to see if the needle has engendered qualitative changes in the area. So if there is no change in the area, the therapist will either adjust the manipulation of the needle or insert another needle. So ando na papasok yung paano tayo mag-diagnose. Titingnan natin kung ano yung root, ano yung branch. Para pag lagay mo ng needle, may nangyayari na doon. May nangyayaring pinapagaling na yung pasyente mo. So the area is then palpated again and the process is repeated until there is perceptible improvement. In the abdomen, it is important that the practitioner releases the physical pressure on the site each time before palpating again.
thereby allowing the change to take place. Pero minsan po, pag nagtusok tayo, halimbawa, yung karamdaman ay hindi pa matagal, hindi pa chronic parang bago lang na may makirot, tapos may naramdaman kayong mass na gumagalaw. So, stagnation yung inyong diagnosis. Pag nilagyan nyo yung channel ng may stagnation, may nangyayari po doon. Minsan yung iba gumagaling agad. Pero yung chronic, kailangan mong tingnan ano yung root para gumaling. In addition to physically palpating the abdomen, visual observation should also, tapos na tayo dyan. Sana tayo. So, diagnostic areas. The diagnostic areas described below are based on the areas outlined in Nanjing. So, yung Nanjing po yung gagamitin natin, So, it is important to take into account the various channels that transverse the abdomen. Kaya mahalaga yung alam natin ano yung mga channel na dumadaan doon sa abdomen. Kasi kung doon natin mapalpate, alam natin na anong organ yung affected. So, palpable changes in the abdomen can also reflect imbalance in the channels themselves. Furthermore, imbalances such as stagnation and blood stagnation in the stomach and the intestine can also be felt when palpating the abdomen. Kasi may channel nga dun sa abdomen ng small intestine at saka stomach. So it is also important to note that the following is just one interpretation of the abdominal areas, and there are also other diagnostic interpretation of the abdominal zone. So, pang triple check natin yon. Pagkatapos po nung tingnan natin yung tongue, tingnan natin yung pulse. Okay. So, yung lung area po. Ang lung area ay located between the acupuncture points, stomach 25 and stomach 27. Saan po ba yung stomach 25? Sa may navel po natin yan, Yan. I-review natin yung mga point location natin para madali po natin masundan nasaan itong mga palpation area sa ating sa harapan ng ating katawan. Spleen area. Ang spleen area po ay sa circumscribe the umbilicus in the circle that is 1 cun in diameter and line from spleen 14 to spleen 15. Yan. Next is liver area, the area below the patient right costal region, relates to the liver. Furthermore, palpable lumps in the area to the left of and below the patient navel in the line running stomach 25 to stomach 27 can seen when there is liver blood stagnation. Stomach 25. So, 1.5 tune from navel, Heart area. The heart area is located in the area around REN 14 and REN 15. So, mas dito sa taas ng ating from the navel pataas. So, kidney area, extend from REN 4. Dito naman sa may puson, malapit. From the navel 4 to REN 4 to REN 6. Yan. The two stomach channels. Palpation of the REN channels. Whilst palpating the abdomen, the various channels that transverse through the area should be palpated. Special attention should be paid to palpating along REN-MI, especially po dun sa REN 6, REN 12, and REN 15. Ideally, there should not be any feeling of heat. Dapat daw po walang feeling of heat, walang cold, walang lumps, walang hardness or weakness. But there should be qualitative differences in how the three areas feel. So REN 6 should feel tighter and more elastic than REN 12. And REN 12 should feel tighter and more elastic than REN 15. So may mga comparison po siya, There should be an increased resilience from REN 15 to REN 6. A variation in the form of increased tightness, softness, cold, or heat in the areas will be indication of imbalance ng respective jaw. Ibig sabihin yung middle, lower, and upper burner natin. Pag meron po yung mga area na yun, ibig sabihin imbalance po yung energy ng katawan. Tignan muna ako. Anak, pahingi nga ng tubig. Ay, kawan pala ako.
Palpation of the thorax. The thorax is mainly influenced by zong qi. O, naalala po ninyo yung zong qi? Sino kaya sa ating estudyante ang nakaalala sa zong qi? Naituro na natin to eh. Ito yung gathering qi, di ba? Kung naalala nyo, yung pag nag-combine ang air at saka food, ang ano po yun ay zong qi. And the organ that are in the area, the lung, pericardium, and heart. The liver will also have an influence on the area, as will the channels that traverse the area. So the patients should be asked whether they experience pain. So pag ano dapat tinatanong natin, meron po bang kirot habang pinapalpit natin? Yung tenderness, mararamdaman nyo, discomfort or relief. Halimbawa, makirot po ba o pag dinididan po ba masarap? Yan, tinatanong po natin yon. Kasi alam nyo kung masakit, ano po yan, pwedeng blood stagnation. Tenderness in the area around REN 17, dito po sa may dibdib natin, can be experienced when there are stagnation sa heart. Pag may lung excess condition naman, pwedeng magmanifest yung pain at tenderness in the entire area around the sternum, dito po sa may dibdib natin, sa may ribs. Yan. So if there are deficient conditions sa heart or lungs, palpation will relieve. So pag deficient condition po, habang dinidiinan nyo, nawawala po yung sakit. Yan. So ibig sabihin, deficient. Will receive the soreness and tenderness. Liver and gallbladder imbalances can manifest pain, tenderness and tension below the ribs and on the side of the chest. Ano muna ako? So palpation of the thorax. Pain and tenderness around REN 17. Yan. Thorax po, ano? So, ang ibig sabihin po nito ay may heart excess condition. Pain and tenderness sa central area ng chest. Ibig sabihin po nito, lung excess condition. Yung thorax po ito yung chest region, chest region of the body. So, between the neck and the abdomen. Pain and tenderness sa side ng inyong thorax. Liver and gallbladder imbalance. Pag nasa side na po. So, from the, sa inyong chest region, mula sa neck and abdomen. So, sa side, yan po, liver and gallbladder imbalance. Pag ang tension po ay nasa hypochondriac region, so, hypochondriac region, beneath ng K-braids po yan. Yan. Ang ibig sabihin po nun, liver and gallbladder ang imbalance. Xiaoyang stage imbalance. Yan. May drawing naman po para makikita nyo yan sa mga susunod nating topic. Para eksakto, pag nagpalpate kayo, pag nagpalpate tayo, alam natin anong organ nyo may problem. So, thank you po for your attention.